Oh, kumusta? Kung isa ka sa mga nag-iisip lumipat mula sa birth control pills papuntang Depot shot, para sa'yo to. Alam mo, isa yan sa mga pinakakaraniwang tanong pagdating sa family planning. At ngayon, bibigyan natin yan ng malinaw na sagot. Ara, umpisahan na natin. Ito talaga yung tanong na laging bumubungad, di ba? Okay, lilipat na ako sa Dipo. So, kailangan ko pa ba ng condom o ng kahit anong backup protection? Yan ang sasagutin natin, diretso at walang paligoy-ligoy. Okay, ang sagot pala dyan ay umiikot lang sa isang napakasimpleng konsepto, isang golden rule, kumbaga. At ito yon, iwasan ang gap. Pero ano nga ba itong gap na tinutukoy natin? Simple lang ang ibig sabihin ng no gap rule. Ang goal natin dito ay siguraduhing tuloy-tuloy yung daloy ng hormones sa katawan mo. Kasi isipin mo, kapag tuloy-tuloy ang hormones, tuloy-tuloy din yung protection mo laban sa pagbubuntis. Walang puwang para sa pagkakamali. So paano ba natin gagawin to ng tama? Paano masisigurong masusunod natin itong no-gap rule? Pag-usapan natin yung mga simpleng hakbang. Ganito lang yan pa simple. Una, kailangan mong magpa-inject ng depo habang umiinom ka pa rin ng birth control pills mo. Tapos, pangalawa, agad-agad pagkatapos mong ma-inject, pwede mo nang itigil ang pag-inom ng pills. Oo, tamang narinig mo, hindi mo na kailangang ubusin pa yung buong pakate. At heto yung inakamagandang balita, kapag nasunod mo yan ng tama, protektado ka na agad. Walang waiting time. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng condom o anumang backup. Ang galing, di ba? Ganun lang kabilis. Pero teka, paano kung hindi nasunod yung no-gap rule? Dito na ngayon papasok yung usapan tungkol sa backup protection. Kailangan nating intindihin kung kailan ba nangyayari itong gap na to para maiwasan natin. So may tatlong common na sitwasyon kung saan nagkakaroon ng gap. Una, kapag inubos mo muna yung pills mo, tapos naghintay ka pa ng ilang araw bago nagpa-inject. Pangalawa, kung may mga na-miss kang pills bago yung appointment mo sa depo. At pangatlo, kung, alam mo yun, hindi ka lang talaga sigurado kung fully protected ka ba bago ka lumipat. Para mas malinaw, ito na yung pinakabuod. Kung walang gap na nangyari sa paglilipat mo, safe ka. Hindi mo kailangan ng backup. Pero kung nagkaroon ng gap, kailangan mo, as in, kailangan mo talagang gumamit ng backup protection, gaya ng condom para sigurado. Okay, so nagkagap. Gaano katagal mo kailangan yung backup? Ang sagot, 7. 7 araw. Tandaan mo yung numero na yan ha, 7 days. Yan yung sapat na panahon para yung depo shot ay maging fully effective na sa sistema mo. Sige, let's say matagumpay ka nang nakalipat. Ano naman yung mga dapat mong i-expect na mangyayari sa katawan mo ngayong nakadepo ka na? Mahalaga to para hindi ka mag-alala sa mga pagbabago. Okay, ang pinakaunang mapapansin mo ay pagbabago sa iyong regla. Pwedeng maging irregular ito. Pwedeng magkaroon ka ng spotting. At para sa marami, posibleng mawala ng tuluyan ang period mo habang gumagamit ka ng depo. At gusto lang naming i-emphasize na lahat ng pagbabagong yan sa regla mo ay normal at expected. Hindi yan automatic na senyales na may problema, okay? Parte lang talaga yan ng pag-a-adjust ng katawan mo sa bagong method. Oh, ayan! Ngayong alam mo na ang no-gap rule, mas handa ka na sa paglipat mo. Tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan. Gamitin mo ito para makagawa ng pinakamagandang desisyon para sa kalusugan at kapakanan mo. Ikaw ang may hawak niyan.